Isang magandang araw po sa inyo, Misteri. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marie. Nais ko lang pong magbahagi ng kwento tungkol po sa kaibigan kong itago na lang natin sa pangalang Irene. Dahil lamang sa kagustuhan niyang makaahon agad sa kahirapan at matamasa ang kaginhawahan, naging mitya ito ng malagim na pangyayari sa kanyang buhay. At saksi po ako sa mga pinagdaanan ng aking itinuring na kaibigan at kapatid. Muli, ako po si Marie at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Ay naku, nakakaasar talaga yung supervisor natin. Kung makaasta, akala mo anak ng may-ari. Ang padabog na sabi ko habang naglalabas kami ng aming pananghalian sa isang lamesa sa isang karinderya. Kaya nga, makakatikim talaga sa akin yan. Kaya ako, gusto ko nang yumaman agad. Yan ka na naman sa pagyaman na yan, Irene. Bakit? Ikaw? Wala ka bang balak yumaman ha, Marie? Aba, natural, gusto ko din. Sino ba naman ang may ayaw? Iyon naman pala eh. O siya, teka, ano ba yung ulam mo ngayon Eto, delata na naman na sardinas. Katulad kahapon at nung nakaraang linggo. Feeling ko nga may kaliskis na ako eh. Sira ka talaga. Kung ayaw mo ng ulam mo, hatian na lang kita dito sa tortang talong ko. Salamat Sardinas, baka gusto mo. Di ka pa ata nakakatikim nito. Sira, anong hindi pa nakakatikim? Parehas lang naman tayo, no? Lahat ng kinakain mo, kinakain ko rin. Ito naman, biro lang. Halika na, kumain na tayo at gutom na ako. Oo nga, para makapagpahinga na rin tayo. Ay, nakakasawa na talagang magtrabaho dito sa pabrika. Konting tiis na lang, makakaranas din tayo ng ginhawa, tiyaga-tiyaga lang. Ikaw ba, Marie? Kontento ka na dito? Bakit mo naman natanong yan? Alam mo kasi, ako, sa totoo lang, sawang-sawa na ako sa buhay na ganito. Kumikita naman tayo okay naman dito. Kumikita nga tayo. Sakto lang sa pamilya natin. Minsan nga, kulang pa eh. Huwag mo na lang masyadong dibdibin. Mabuti pa, kumain ka na lang. Baka gutom lang yan. Basta ako, ang gusto ko, maghanap ng isang lalaking aahon sa akin sa kahirapan. Bakit mo naman iaasa sa iba yung pag-asenso mo? Kaya mo naman yun sa sarili mo lang. Ang hirap-hirap umasenso. Tingnan mo nga tayo. Kayod ng kayod pero andito pa rin. Ang gusto ko yung hindi na ako mahirapan. Yung instant na mayaman na agad. Sa ganda kong to. Basta, yun ang goal ko. Maghahanap talaga ako ng mayaman. Matagal na kaming magkasama ni Irene sa pabrika ng mga tela, Misteri. Mahigit 4 o 5 taon na kaming magkatrabaho. Bukod roon, kababata ko rin siya at parang magkapatid na ang turingan naming dalawa. Parehas pa kaming walang asawa nung mga panahong yun. 3 silang magkakapatid at panganay si Irene. Ang 2 kapatid niya ay puro nag-aaral pa, habang ang nanay naman nila ay tumatanggap ng labahin. Ang kanilang ama naman ay pa-extra-extra lang sa trabaho. Kaya ganoon na lamang ang pagkagusto ni Irene na makahanap ng lalaking mayaman na aahon sa kanya sa kasadlakan ng kahirapan. Misteri, masipag naman po si Irene. Yun nga lang, laging bukang bibig niya ang kagustuhang makakita ng taong mag-aangat sa kanya sa buhay.
At doon naman kami hindi nagkakasundo. Hindi naman sa ayaw kong yumaman, pero mas masarap na siguro kung sa sarili kong pagsisikap makukuha ang lahat ng yun. Hindi tulad ni Irene na mas gustong iasa sa iba ang magiging kapalaran niya. Isang hapon, habang uwian na ng mga empleyado sa pabrika, ay nagsabay na kaming umuwi ni Irene. Habang naglalakad, nadaanan namin ang nagtitinda ng mga hiwang prutas na nakakariton. Ay saglit lang Irene, bibili lang ako ng papaya. Ikaw ba gusto mo? Hindi na, ikaw na lang. Sawa na ako sa ganyan. Marvin, pabili nga ng papaya. Uy, kayo pala yan, Marie. Ilan ba? Isa lang, ayaw nitong kasama ko eh. Bakit naman? Masarap naman yung tinda ko ah. Ewan ko, sawa na ata eh. Hi Irene, libre ko na sa'yo yung papaya kung gusto mo. Matagal na naming kakilala si Marvin Misteri. Kasabayan namin siyang nag-aral noong high school. At halata na rin namin na dati pa ay may pagtingin na ito kay Irene. Hindi naman po maitatanggi na maganda talaga tong kaibigan ko, kaya nagiging mapili siya sa mga lalaki dahil may hinahanap nga po siyang katangian. Ayoko Marvin, sawa na ako dyan. Bakit naman? Okay nga to sa katawan natin eh. Sinabi ko nang ayaw ko, diba? Ang kulit. Kung ayaw mo, sige. Ako Marvin, gusto ko, libre pala eh. Oo ba? Walang problema. Biro lang, ano ka ba? Itong bayad oh. Nagtatrabaho ka, kaya dapat lang na magbayad. Salamat ah. Siya nga pala, may gagawin ba kayo sa linggo? Bakit? Wala naman kaming pasok. Imbitahan ko sana kayong kumain sa labas. Birthday ko kasi. Talaga? Pwede naman ako. Ewan ko lang dito sa kasama ko. Sabay tingin naming dalawa kay Irene. Ay naku, pas ako dyan. May gagawin ako. Saglit lang naman yun Irene. Diyan lang sa fast food. Hindi ka talaga nakakaramdam no Marvin? Ayoko sabi, diba? Nanlaki ang mga mata ko sa sobrang gulat sa mga sinabi ni Irene. Alam mo, ang gusto ko sa lalaki, yung may narating na sa buhay. Bakit naman ako maghahanap ng isa pang katulad kung kapos din sa pera? Huy, Irene, ano ba yung sinasabi mo? Pasensya ka na Irene ha. Gusto ko lang sanang manligaw sa'yo eh. Ay naku, ngayon pa lang Marvin, wala ka ng pag-asa. Hindi ka nga nakakaalis dyan sa pagtitinda ng prutas eh. High school pa lang tayo, nagtitinda ka na ng prutas. Hanggang ngayon nagtitinda ka pa rin. Kung ikaw nga, hindi mo maiahon ang sarili mo sa hirap. Paano pa kaya ako? Hoy, mataas yung pangarap ko. Ang sakit mo namang magsalita Irene. Dapat kasi sa mga tulad mo, pinupukpok ng katotohanan para matauhan. Sa ganda kong to, malamang hahanap ako ng mayaman. Alam mo, tama na yan Irene. Halika na, umuwi na tayo. Marvin, pasensya ka na. Wala yun. Ingat na lang kayo. Padabog itong naglakad at mabilis na umalis agad sa pwesto ni Marvin. Sa totoo lang, Misteri, yon ang ugali ni Irene na ayaw ko sa kanya. Sobra ang pagiging diretsa at prangka niya at hindi iniisip kung nakakasakit na ba siya ng damdamin ng ibang tao. Pero kahit ganoon ang inasal niya noong araw na yon, ay pilit kong inintindi ang kaibigan ko. Naisip ko na lang, baka dahil sa tindi ng iniisip niya para sa kanyang pamilya, kaya siya nagkakaganon. Magmula noon, matapos ang eksena namin kay Marvin, ay umiwas na ito sa amin. Bumibili pa rin naman ako sa tinda ni Marvin Misteri. Iniisip ko na lang na tulong ko na rin bilang isang kaibigan. Kapag ganoon na makikita ni Irene
nabibili ako kay Marvin, lalayo na ito at hihintayin na lang niya ako sa kabilang kalsada. Isang araw sa pabrika, may nabalitaan kami na may bagong empleyado sa HR. Halos lahat ay usap-usapan ito dahil kapag pumapasok siya ay palaging nakakotse, Misteri. Marahil ay nasa edad 40 na ito at balita pa namin na may asawa siya na nasa Canada at hindi na umuuwi sa Pilipinas, ayon sa mga chismis sa pabrika. Misteri, ang lalaki may matipunong pangangatawan at halata namang maalaga sa kanyang sarili. Hindi naman siya masyadong kagwapuhan base sa mga sabi-sabi ng mga kasama namin, pati ni Irene. Ay, salamat, lunch na. Ano ulam mo? May bago pa ba doon, Marie? Di sardinas ulit. Uy, bago yan ah. Anong bago? Ito yung ulam ko kahapon. Kasi kulay pula yung kahapon. Ngayon green naman. Ganon? Nangasar ka? Ito naman, biro lang. Ikaw talaga oh. Kapag ako talaga yumaman, huyo ka sa akin. Ganon? Grabe siya. Pero alam mo, pangarap ko na talaga yan para sa'yo dati pa. Siguro magiging masaya ako kapag natupad mo yan. Alam mo, feeling ko malapit ko nang makuha yon. Talaga? Seryoso? Sana nga. Wala ka talagang tiwala sa akin ha? Meron naman, pero paano? Ngumuso siya sa direksyon sa likod ko at nang lingunin ko, nakita ko kung sino ang kaniyang tinutukoy. Ang bagong HR na pumasok sa amin. Ha? Bakit yan? May asawa na daw yan ah. Nasa Canada naman, di ba? Naku, hindi ako kumbinsido dyan. At saka wala kang mapapala sa may asawa. Ako nang bahala dun. Makakatikim na rin ako sa wakas ng ginhawa sa buhay. Basta, ayoko nang naiisip mo, Irene. Hindi maganda yan. Lumipas nga ang mga araw, Misteri, at laking gulat ko nang sa amin na sumasabay kumain ang bagong HR. Napansin ko rin ang malagkit na tinginan ni na Irene at Miguel. Yun po ang pangalan ng bagong HR na yun. Balitang-balita na rin sa buong pabrika ang tungkol sa kanilang dalawa. Kaya kahit ako ay hindi nakaligtas sa mga chismis sa loob. Andyan yung kung sino-sino ang nagtatanong sa akin kung talaga bang may relasyon sina Irene at Sir Miguel. Hindi ko naman alam kung ano ang isasagot ko, Misteri. Kaya madalas ay iniiwan ko na lang sila o minsan ang sagot ko na lang ay ewan. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw at hindi na sumasabay sa akin si Irene pag-uwi. Madalas ay nauuna na ito. Kaya naman nung isang beses na naglalakad ako pa uwi, tinawag ako ni Marvin. Marie, kamusta? Oh, Marvin, eto, okay lang naman. Wala akong pera ngayon ha, hindi ako makakabili. Okay lang yun. Ito oh, libre ko na sa'yo. Ay naku, wag na, baka malugi ka pa. Ikaw ang bahala. Ikaw na lang mag-isang umuwi ngayon ah. Oo nga hindi na sumasabay sa akin si Irene pag uwi. Napapansin ko nga sumasakay siya sa kotse galing dyan sa pabrika nyo. Maghihintay siya sa kanto, tapos doon na lang siya sumasabay. Talaga? Nakikita mo? Oo. Jowa niya ba yun? Nakita ko ang pagkalungkot sa mga mata ni Marvin habang nagkukwento sa akin. Marahil ay labis siyang nasaktan sa mga nakita niya. Siguro hanggang ngayon ay umaasa pa rin siya kay Irene. Fast forward po, Misteri, at ilang linggo lang ang lumipas, nalaman ko na hindi na umuwi ng bahay nila si Irene. Nabalitaan ko rin na kinuha siya ni Sir Miguel ng isang apartment.
Tuluyan na rin siyang umalis sa pabrika na pinapasukan namin. Tanging sa Facebook ko na lang po siya nakakausap noong mga oras na yon. Medyo nauuso na rin po kasi ang social media noong mga panahon na yon, Mystery. Ilang beses kong pinagsabihan ng kaibigan ko na hindi tama ang ginagawa niya. Pero wala namang epekto sa kanya ang aking mga payo. Nalaman ko rin na tuluyan na niyang inabandona ang kanyang mga magulang at kapatid. Uy, Irene, kamusta ka na? Wala ka bang balak bumisita dito? Tanging sa chat na lang kami nagkakausap ni Irene, Mystery. Hindi na rin siya makontak ng kanyang pamilya dahil wala itong cellphone. Dala na rin ang hirap ng buhay. Mabuti naman ako, Marie. Mag-isa lang lagi sa kwarto. Kinakamusta ka nga pala ng mga magulang mo? Ay, naku! Kung hihingi na naman sila ng pera sa akin, wala na akong maibibigay. Di naman sa ganun. Kahit bisitahin mo na lang sila sa bahay niyo. Kapag may oras ako, aalis kami mamaya at magsha-shopping daw kami ni Miguel. Okay lang ba sa'yo kahit kabit ka, Irene? Ito na naman ba tayo, Marie? Papangaralan mo na naman ba ako? Ikaw lang naman yung inaalala ko, Irene. Ang sinasabi ko lang naman, may asawa yung tao. Alam mo, Marie, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Ng lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Pati bagong modelo ng cellphone. Pero naku, hindi ko na po problemahin yung ulam ko araw-araw. Gusto mo bang bumalik ako sa dati na sardinas lang ang lagi kong ulam? Di ba matagal ko nang gusto to? Alam mo yan. Alam mo naman na masaya kung nakukuha mo lahat ng yan. Pero hindi sa ganyang paraan na nakakasakit ka ng damdamin ng iba. Nako, Irene, wala na akong oras makipagtalo sa'yo at isipin yung mga nararamdaman ng iba. Sige na, at masisira pa yung araw ko sa'yo. Nung araw ding yun, Mystery, ay may narinig kaming pagtatalo sa loob ng pabrika. Halos lahat ay nagulantang dahil may isang babae ang sumugod sa HR. Isang oras ang tinagal ng pagtatalo sa loob at maging ang may-ari ng pabrika ay naroon. Kaya naman ang hinala ng lahat ay yung dumating na sumugod na babae ay ang asawa ni Sir Miguel. Marahil ay nalaman na nitong may kabit ang kanyang asawa. Pero Mystery, nagkamali kaming lahat. Hindi pala ito asawa ni Sir Miguel, kundi isa pa sa mga naging kabit niya. Ayon sa mga lehitimong tsismosa sa pabrika namin, hindi lang pala si Irene ang ibinabahay ni Sir Miguel. Dalawa pala sila. Sumugod raw ito at nagbantang ipapaalam sa asawa ni Miguel sa Canada ang hindi niya pagsusustento sa kanilang anak. Nagsabi rin ito na kung sino man ang ibinabahay niyang babae ay ipapakulam daw niya para magtanda. Ang sabi ng iilan sa amin, napakalakas daw ng loob nitong magbanta, gayong isa lang din naman siyang kabit ni Sir Miguel. Agad akong nag-alala para kay Irene. Inisip ko kung may alam ba siya tungkol rito. At pagkalabas ng pabrika, agad ko siyang tinanong. Irene, alam mo bang may ibang kabit pa si Sir Miguel? Oo, nasabi niya sa akin nung naliligaw pa siya. Pero tumuloy ka pa rin sa pakikipagrelasyon sa kanya? Sinabi naman niya na iiwan niya na yun. Kaya ano naman? Ano bang nangyayari sa'yo, Irene? Hindi mo ba naiisip na pwedeng mangyari sa'yo yun? Wala akong pakialam sa relasyon nila. Basta ako, may pera at nagagawa akong gusto ko. Masaya na ako roon. Talaga? Kahit nakakatapa ka ng ibang pamilya? Naku, Marie. Wala akong oras sa mga pangaral mo. Kung sa susunod, ganyan lang din ang sasabihin mo, huwag mo na akong kontakin pa.
Nalungkot ako sa mga sinabi ng kaibigan ko, Mystery. Habang naglalakad, nakita na naman ako ni Marvin. Lalim ng iniisip mo dyan ah. Uy, Marvin, ikaw pala. Wala naman. May nakita akong sumugod dyan na babae ah. Mukhang mayaman. Oo, kabit daw nung Sir Miguel namin sa HR. Ah? Hindi ba yun yung boyfriend ni Irene? Teka, paano mo naman nalaman? Siya lang ang may kotse dyan at siya lang din naman ang may kakayahang mambabae dahil mapera. Hanip ka rin sa chismis, ano? Updated? Pero oo, siya nga. At sinabi ko kay Irene yun. Pero, yun, ako pa yung inaway. Wala tayong magagawa. Gusto talaga ng kaibigan mong yumaman agad. Oo, pero ang kinakatakot ko, nagbanta yung kabit na ipapakulam daw silang dalawa kapag nalaman niya kung sino si Irene. Ano? Kulam? Nakita kong nagbago ang ekspresyon sa mukha niya at parang naging balisa. Oo, kulam. Bakit parang nagulat ka? Ha? Wala lang. Nakakatakot nga yun kung ganun. Oo, pero mukhang walang balak matakot si Irene eh. Hindi kasi makapaghintay ang kaibigan mong yumaman eh. Oo nga eh. Ewan ko ba dyan? Lahat ng payo sinabi ko na. Pero wala eh. Nagalit pa nga. O siya sige, mauna na ako. Ilang araw pa ang lumipas matapos ang insidente ng pagsugod sa pabrika namin ay tuluyan na ngang nag-resign si Sir Miguel sa kumpanya. Marahil ay sa sobrang kahihiyan kaya niya ito nagawa. Pagkatapos noon ay ilang araw kaming hindi nagkibuan ni Irene sa chat hanggang sa isang araw ay nakatanggap na lang ako ng mensahe mula sa kanya. Nagpadala siya ng larawan ng bukol sa kanyang hita. Lubha akong natakot para sa kanya. Ang inisip ko agad ay baka binubugbog siya ni Sir Miguel. Irene, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Basta nagising na lang ako isang araw na may ganyan na sa binti ko. Umamin ka nga. Binubugbog ka ba ni Miguel? Hindi Mabait siya sa akin. Ang problema nga lang, pinapauwi niya na ako sa amin. Talaga? Bakit daw? Naubos na daw yung pera niya dahil nawala na siya ng trabaho. Yung asawa niya sa Canada, huminto na sa pagpapadala ng pera kasi gusto na siyang bumalik doon. Ano? Bakit biglaan naman yan? Nakakainis nga eh. May mga gusto pa akong bilhin. Hindi naman kami makaalis gawa ng ganito sa binti ko. Sunod-sunod ang pagpapadala ni Irene ng mga larawan ng iba't ibang parte ng katawan niya, Mystery. Mga bukol at pasa na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa umabot na sa puntong nagsusugat na ang mga ito at nagnanana. Agad kong naisip na baka tinutuunan nung isang kabit ang kanyang pagbabanta na pakukulam silang dalawa. Sinabihan ko si Irene tungkol doon pero mariin niya itong ipinagwalang bahala at sinabihan akong huwag maniwala sa kulam. Nalaman ko rin ang tungkol sa pagpapaalis ni Miguel kay Irene sa apartment dahil sa nalalapit nitong pag-alis papuntang Canada. Kaya naman nagulat kami ng isang araw ay dumating ang kotse ni Miguel sa lugar namin. Kasama niya si Irene at Mystery. Nagulat kami sa naging itsura ni Irene. Nawala ang kaniyang magandang muka, gayon din ang kinis ng balat na matagal niyang inalagaan. Napalitan ito ng sobrang pagkapayat, tuyot na balat at mga sugat na hindi gumagaling sa katawan. Tila napabayaan na talaga siya. Anong nangyari sa iyo, anak? Diyos ka! Bakit
Bakit ka nagkaganyan, Irene anak? Masakit man pong isipin pero baka po nakukulam ang anak niyo. Walang hiya kang lalaki ka! Baka dahil sa'yo kaya siya nagkaganyan! Tay, huwag niyo pong sisihin si Miguel. Nagpunta po kami rito baka sakaling matulungan niyo kaming makahanap ng albularyo. Matagal ko nang sinabi sa'yo to, Irene. Hahanap kami ng kapatid mo ng albularyo. Sige, salamat, Marie. Hirap na kasi ako eh. Sa paghahanap namin sa lugar at pagtanong-tanong, ay nakasalubong namin si Marvin. Oh, saan kayo papunta at parang nagmamadali kayo? Marvin, naghahanap kami ng albularyo. May kakilala ka ba? Bakit? Sinong ipapagamot niyo? Si Irene, Marvin. Mukhang malubha na yung sitwasyon niya eh. Umuwi si Irene? Sandali. Yung tito ko, isang albularyo. Talaga? Naku, mabuti naman kung ganun. Tara, sunduin na natin siya. Nang masundo na namin ang tiyuhin ni Marvin na isang albularyo at pabalik na kami sa bahay nila Irene, ay nasa lubong naman namin ang kotse ni Miguel na paalis na sa lugar namin. Ayon sa mga magulang ni Irene, nagpaalam daw si Miguel na kukuha ng pera para sa mga gastusin sa pagpapagamot ni Irene. Nang makita ng albularyo ang kalagayan ni Irene, ay nanlumo ito at parang naging balisa. Ano pong problema? Lubhang malaki ang galit ng gumawa nito sa kanya. Ano pong ibig niyo sabihin? Kung sino man ang gumawa nito, may balak ng tapusin ang kanyang buhay, hindi na para pahirapan pa siya. Nagkagulatan kami sa loob ng bahay nila Irene Misteri. Halos mag-iyakan ang mga magulang at kapatid ni Irene. Maging ako man ay nalungkot para sa kaibigan ko. Habang si Marvin ay tahimik lang na nakatingin sa nakaratay na katawan ni Irene. Nagsimulang dasalan ng albularyo ang katawan ni Irene. Kung ano-ano na ang ginawang pagpupunas at pagpalo ng mga tuyong halaman sa kanya. Awang-awa ako habang sumisigaw siya sa sakit na nararamdaman. Hanggang sa magsalita na ang albularyo at lahat kami ay nagulat sa kanyang revelasyon. Isang lalaki ang gumawa nito sa kanya. Hindi kami makapaniwalang lahat, Misteri. Nang marinig ko yon sa albularyo, ay napatingin agad ako kay Marvin. Nakayuko lamang siya at tahimik na umiiyak. Marahan ko siyang nilapitan at nang tatapikin ko na siya sa balikat ay umiwas siya. Nakaramdam ako ng takot sa naging reaksyon ni Marvin. Kung malalaman lang sana natin ang pangalan ng taong naglagay sa kanya ng kulam, may sasalba pa natin siya. Pero paano namin malalaman kung sino ang lalaking may galit sa anak namin? Mahina akong tinawag ang pangalan ni Marvin upang makuha ang kanyang atensyon. Marvin, may alam ka ba dito? Nagkatinginan kaming lahat, Misteri. Kay Marvin na ngayon ay umaagos na ang luha. Marvin, tinatanong kita, may alam ka ba dito? Marvin! Anong ibig sabihin nito? Sumagot ka! Opo, kilala ko po yung may gawa nito. Ano? Marvin, umamin ka. Huwag mong sabihin. Nang masabi sa amin ni Marvin ang lahat, ay mabilis na kumilos ang albularyo upang sagipin ang katawan ni Irene. Sa hindi kukulangin ng isang araw na panggagamot at pagdarasal,
Sa awa ng Diyos ay nasagip din namin ang buhay ni Irene. Iyak nang iyak si Marvin sa gilid ng bahay nila Irene Misteri. Marahil ang iniisip nyo at ng inyong tagapakinig kung sino ang nagpakulam sa kanya, Misteri, ay malamang ko ay si Marvin. Pero mali. Ayon kay Marvin, si Miguel po ang tunay na nagpakulam sa aking kaibigan. Nung araw daw po na sumugod ang kabit nito sa pabrika namin, ay magkasabay daw silang sumakay sa kotse ni Miguel. Habang nakabukas daw ang bintana ng kotse, ay naririnig daw ni Marvin ang pagtatalo ng dalawa. Doon daw mismo, iminungkahi ni Miguel na ipakulam nilang si Irene dahil ayaw na raw nitong umalis sa kanyang apartment. Nang magpatulong siya sa kabit niya, rinig na rinig daw yun ni Marvin. Kaya pala nung araw na makausap ko si Marvin, ay balisa siya nang marinig sa akin ang salitang kulam. Pero dahil wala naman siyang kasiguraduhan na tototohanin ng dalawa ang kanilang banta, ay hindi na lamang niya pinansin ito. Misteri, sa kasamaang palad, hindi na bumalik ang dating itsura ni Irene. Maging ang kinis ng balat nito ay tila ba nabalot na ng peklat na dulot ng pangungulam. Hindi na rin bumalik si Miguel mula nang umalis siya sa lugar namin. Nabalitaan na lang namin na lumipad na siya papuntang Canada. Ilang buwan lang ay niligawan ako ni Marvin Misteri. Doon ko nalaman na kaya pala siya nagtitinda ng mga prutas ay dahil tinutulungan niya ang mga magulang niyang may malaking pwesto ng prutasan sa pamilyang bayan at may malaking farm ng papaya at pinya. Ilang taon lang ang lumipas ay nagyaya ng magpakasal si Marvin sa akin. Kung hindi lang sana nagmadali si Irene sa paghahanap ng lalaking babago ng kanyang buhay, marahil siya ngayon ang tumatamasa ng kaginhawahan ko sa buhay bilang asawa ni Marvin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Maraming salamat po kung sakaling maibabahagi niyo ito sa inyong channel. More power po at to God be the glory, lalong-lalo na sa iyo, Misteri.